morning guys! Welcome back to our channel. We are Den and Berto and napakaganda ng araw ngayon dito guys sa Chongqing, China. Nandito tayo ngayon sa napakagandang Chongqing Railway Station guys. Sobrang majestic. Yes, and guys, napakahaba nitong araw na to. Please abangan ninyo kasi papunta kami ngayon sa Wulong! DIY style guys. All DIY, sasabihin namin sa inyo kung paano ang process from start to end. Kaya tara, let's go! Guys, itong napakalaking board na to, dito nakikita lahat ng mga train na papaalis, departure. So yung train namin is K507 to Wulong, 9:27 ng alis, 28:20B ang gate, nakalagay na red kasi 10 minutes late daw siya. Okay. Para siyang ano guys, para itong airport, ganun yung style niya. Hindi siya yung parang regular na mga train system lang dito. Although, napakarami ding line ng train ending up here. Kasi makikita nyo yung mga ayan o, paglabas nyo, eto na. So, papasok tayo dito ngayon, titingnan natin kung paano ang process papasok. Kasi ito napapanood lang namin ni Berto. Wala kang ticket, walang QR, passport only. Pagka mga Chinese national, ID lang nila yung ginaganon, detected na. Tara. Nag-book kami guys sa trip.com. Bale, Chongqing to Wulong, high-speed train ito guys. May mga few stops pero no transfer naman. And since day trip lang ito, nag-book na rin kami ng Wulong to Chongqing. Arrive lang kayo mga 15 to 20 minutes before kasi nagpapa-line up na din. At ganito ang feel sa pila pa lang. Napakaraming tao pero very organized naman dito guys. So paglampas sa gate, nandito na agad yung mga train. Reserve ticket ito guys ha, kaya may train and seat number na kayo. San? 13. 13. Immersion. 13 na ito yan? Wow, 我们下不要说了， Guys, dito na kami, nakasakay na kami sa train. Medyo toxic kanina yung pila. Tapos kasi kailangan mo i-scan yung passport mo, yung ibang ID. Tapos pag pumila ka doon sa mga ID lang, balik ka ulit ng pila. Oo, kasi iba yung, hindi, actually pwede din yun. Kaso hindi nag-work yung parang passport scanner na doon. Meron din ba doon na passport lahat, scanner? Okay. Yun. Sumasakay pa lang sa mga tao. Wala namang agawan ng upuan dito guys. Kasi may kanya-kanyang seat number. Tumayo muna ako dito guys para makita ko yung view. Yung pupuntahan natin mamaya, very unique siya na UNESCO's World Heritage na lugar. Mahilig kayo sa pop culture. Doon sinute yung isang movie ng Transformers. Makikita natin doon yung mga Transformers mamaya. Nakakatuwa talaga sila dito guys. May mga kutkutin sila sa haba ng biyahe. Meron dito mga tray guys kasi may silang kumain ng putong pakwan. Pakita ko sa inyo. Puro pakwan guys. Pakita ko sa inyo. Yan siya, yung tray. Guys, ang galing meron nagbebenta din. Naka-card. Mga goodies. Naninigarilyo rin. At may nagwawalis, May nagwawalis. Galing. May nagwawalis ang kalat. May nagwawalis dito. Kung saan naninigarilyo dito. Doon ako tumambay kanina sa labas eh. Sigarilyo? Si Totosan. Very normal dito na naninigarilyo everywhere. So, kasama yun sa expectation ninyo kapag kayo ay punta ng China. Guys, we're finally here sa Wulong. Wulong Station! Grabe. Yung experience talagang immersion. Malaki Malaki. Ang haba pala nung train, honey. Mahaba yung train. 1 to 19 kasi na cars yan eh. Eto guys, na fast forward na namin. Ang haba talaga nung train. So pagdating sa Wulong Station, nag-decide na kami ni Berto na mag-DD na lang. DD ride to Wulong Tourist Center is about 20 minutes. Guys, para siyang Baguio. Puro sigsag. Hindi ba, honey?
Guys, nandito na tayo sa Tourist Information Center ng Wulong mismo. So, ang gagawin namin ni Berto dito, babayad na tayo ng ticket. Tapos, yung ticket na kukunin natin would be a combination ticket na ng mismong 3 gates, yung elevator tsaka nung shuttle. Okay. Oo, tara, pasok na tayo sa loob. Let's go. So recap tayo guys ha, from Chongqing, nag-train tayo to Wulong Station. And then Wulong Station, nag-taxi tayo papunta sa Tourist Information Center. And then from Tourist Information Center, dito bumili ng ticket para sa Wulong Three Bridges. At may included na itong shuttle service. Mga 20 minutes din ito bago makarating doon sa mismong entrance. At nandito na tayo sa entrance finally. Ito na ang iconic na Bumblebee. Mag-picture na kayo ng marami dito guys ha, kasi hindi na kayo babalik dito. Para siyang one-way tour, ganon. Guys, ready na ba kayong mag-hiking? Hiking, trekking, this Grabe. is for today's video guys. This is our day trip from the center of Chongqing. Actually, Chongqing pa din naman siya. Oo. Pero medyo malayo siya. Grabe, guys. Ito yung oh my gosh. Sobrang epic dito, guys. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Pakita ko muna sa inyo, guys. Doon tayo pupunta. Doon tayo pupunta. Yan Sa dulo. ay first bridge. Ang lalim. Hindi ko ma-imagine guys kung paano makakarating doon sa baba. First bridge pa lang yun. So maglalakad ka pa na parang palayo doon sa nakita nating first bridge. Tapos yung feeling mo para kang nasa tuktok ng Baguio. Tapos kita mo dito sa mga gilid yung mga trail, nakita mo din yung mga rock formation. Sobrang nakakaaliw, naglalakad ka pa lang. Guys, alam nyo yung pag nagpupunta kayo ng Baguio, tapos sa Marcos Highway kayo dumaan. Parang kasi no? At eto na, dumadaan-daan pa sa mga ganito sa gilid ng pader. Tapos, nandito na tayo sa elevator pababa. Oh yes, may elevator guys. 3 elevators naman ito at ang very unique dito, kasi tignan nyo guys ha, naikot. Para ma-experience din ng mga nasa likod yung view. Pagbaba dito guys, don't worry kasi may mga food, coffee, and may vending machine. May water station din and toilet. At ang kakaiba dito guys, merong ganito. May service na available para maibaba ka. Think of para kang Reyna at mga datu yung effect ganyan. Ayan, kasi ganyan ang bababain mo. Medyo malayo-layo pa yan sa Kapatagan guys ha. At this time, medyo tirik na ang araw pero malamig-lamig pa yan. Pero kapag mabilis kayo mapagod, eto ang sagot. Mag-avail na kayo at parang may instant fast pass kayong makakarating na kayo agad doon sa baba. Tapos, simula na ang lakaran. Flat walking lang naman ito guys, halos pag nakababa na. May mga trail na susundan at in-encourage kayo to stay within the trail. Pwede namang mag-stop para mag-picture, mag-set na lang kayo ng time siguro per bridge. At ito na guys ang first bridge, napaka-magnificent. Guys, approaching na tayo dun sa first bridge. Para siyang pag tinignan mo nasa baba na eh. Ito yung tinitignan natin kanina. Ito na kami ngayon nasa baba. Pag tinignan nyo guys, para siyang may bubong dati. Tapos umuka yung bubong. Bumagsak Bumagsak yung bubong. Kaya nagkaroon ng ganito, grabe. Saka guys, ginawa to ng nature ng 200 years. Yes, 200 years. Guys, alam nyo na nasa first bridge na kayo. Pag nakikita nyo yung mga taong Naka-thumbs up. thumbs up. Isip mo, bakit sila nagta-thumbs up? Kasi malapit na. Kasi, Tingnan natin guys. tignan natin guys. Guys, dito pala yung thumbs up. Paglagpas. Lalampas muna guys. Lalagpas muna. Ang kulit. Isa pa. Thumbs up. Okay. Guys, ito yung perfect opportunity para sabihin namin na nakita nyo na yung thumbs up. Kaya baka pwede naman mag-like and subscribe kayo sa channel namin. Thumbs up nga guys eh. Thumbs up. Guys, nandito ako sa may paanan ng viewing deck point. Niwan ako ni Berto. Kasi andun pa siya. Layo na ng inakyat niya. Si Berto na ang umakyat dito para makuhanan niya itong shot na to. Very famous ito guys sa mga movie. At ayun ako as a first lady na tagabantay ng mga gadgets. Tapos, dito na tayo sa square. Madami kayong magagawa din dito guys. Marami ding mga stores. And of course, magnet time.
Alam nyo guys, meron pa ditong isa eh. Kasi dito yung sa movie na Transformer, may isa pa ditong Transformers, honey. Ah, talaga? May isa pang Dito movie. daw yun. Ito na, honey. Kulit guys, ito na. Dinobots, nandito kami sa bulong. Sumakay Dali, nga si dito, Optimus. Hindi, okay lang, okay na yun. Guys, approaching na tayo doon sa Bridge 2, second bridge. Ito naman guys, ang tawag dito, Green Dragon. Kaya siya Green Dragon guys, kasi green daw yan supposed to be. Puro mga moss, puro mga, okay. nakokoberan siya ng mga ano. Ano yung isa kanina? Algae. Black? Hindi. Golden? Heaven Dragon yun. Heaven Dragon, okay. Ang black yung huling-huli. Nagagalit si Profesora Den at Denenberto. Denenberto. Eto guys, tingnan nyo, mukha siyang karpa. Merong mga paganyang interpretation per bridge ha. Pwede nyong mabasa dun sa mga gilid-gilid. Guys, din yung kisame. Tapos talagang nag-collapse no? Nag-collapsing Tas pool pabilog. talaga siya guys. Pabilog. Ang laki niyan guys, ang taas niyan. Tingnan nyo guys ha. Ang taas niyan. And ito na guys, approaching na tayo sa third bridge. Honestly, hindi mo mamamalayan na ang mga nilalakad mo dito ganoon kalayo. Definitely itong mga bridges, hindi siya natatanaw agad from one end to another end. Kaya medyo may effort yung walking guys. Pero look at that scenery. Meron at merong preserved nature na ganito ang feels. Guys, nandito na tayo sa bridge 3 or the third bridge. Ito guys, also known as the Black Dragon. Kasi black siya. Grabe, Yan. honey. Grabe yung magkabilang pader. Oo. Para tayo nasa ibang planeta. Oo. Di ba, honey? Grabe yung feeling dito guys. Mapapatingala ka talaga. Tapos maiisip mo bakit siya tinawag na black kasi hindi nakakapasok yung sinag ng araw dito. And maybe that's why iba rin yung lamig ng hangin. Guys, kung makakabisita kayo dito sa Wulong, masasabi ko lang, itong third bridge talaga yung pinaka-epic. Siya yung pinaka-magnificent. Alam mo Sobra. yung mapapawaw siya para sa akin ha. Siya Kasi talaga. dumaan tayo sa biggest yung largest yun yung first. Oo. Yung pangalawa yun yung green. Oo. Mabasa. Etong last, maliit, dark, and black siya. Parang Pero- nasa ibang planeta. Parang wala ka talaga sa Earth. Ang ganda niya talaga. Ang ganda. Ang gandang experience to, Hindi guys. maiisip ninyo na parang mayroon ganito, na parang mapupuntahan natin, kayang-kayang i-explore at kayang-kayang i-experience. Diba? Very majestic siya. Majestic yung Try nyo view. guys, book kayo, Chongqing, tapos may day trip kayo sa Wulong or better kung mag-overnight stay kayo dito. Tama. Or DIY. Or DIY. At yung akala mo tapos ka na sa mga bridges, meron pa guys. Itong wall formation nito nakakamangha kasi mukha siyang gorilla. At dito na guys, sa last area, merong short break area dito. Shops, may mga food stalls, at may toilet din. And then, finish na. Siguro mga naka 2.5 hours din kami ni Berto dyan. Dito guys sa end, pwede kayong mag-cab pero may bayad. 10 Chinese yuan yan. Or maglalakad kayo paakyat. And syempre, bilang pagod na kami, sasakay tayo. After mga 5 minutes, nasa shuttle bus area na tayo. Pabalik naman ito guys doon sa Tourist Information Center. Parang ibang-iba talaga dito guys compared sa city. Merong parang mga mala-European style yung mga structures ng mga buildings nila. Pabalik na tayo guys ng Chongqing sa city center. Tingnan nyo guys. Yung train station sa Wulong, walang tao. As in, walang tao. Guys, nakabalik na kami ngayon. Nandito na kami sa Chongqing Railway. Grabe guys, iba talaga yung ganda ng Wulong. Iba yung scale niya, honey. Correct. Hindi siya yung katulad dito sa mga nakikita natin na Chongqing as cyberpunk mega city. Ito talaga guys, mega world, ganun May level. ibang side siya ng Chongqing. Oo,
oo, as in nature siya. Nature side. Sobrang ganda. So yun guys, kung naisip ninyo na isama ang Wulong sa inyong itinerary, kung nagpaplano na kayo ng inyong next China visit, particularly Chongqing visit, please like and subscribe and talagang mag-comment kayo, magtanong kayo sa amin, patulungan namin kayo sa itinerary na gusto nyo. Kaya, see you on our next video! Bye!